Ito na yung ating pag-uusapan. DPWH, ayan ho, ito yun, Secretary Bonoan, Marani Bonoan, at iba pang opisyal. Secretary Bonoan ng Department of Public Works and Highway at iba pang opisyal ay dapat talagang sibakina ni Pangulong Marcos Jr., ni President Bongbong Marcos. Kasi po may bago na namang nadiscover, nakapalpakan ang kontraktor at ang DPWH. Kasi kung walang, ang kontraktor ay under ng DPWH. Ang DPWH official ang kausap ng kontraktor. Anong project, magkano at saan ang project, kung saan lugar. Abay na-discover ho kahapon. Sobrang bait na itong ating Pangulo, hindi magalit ng sagad eh. Ay isipin mo yung kumpleto dun sa report na nakarating sa kanya yung project. Ay nung punta niya yung DK at saka yung flood control sa Bulacan, palpak na palpak. Talagang pinabayaan, inabando na at walang nagtatrabaho. Pero ang report ay kumpleto na raw. Grabe, garapalan. Garapalan na po. Ito naman Public Works Secretary kasi siya po yung command responsibility. Sila yung nagbabantay ng project. Alam ba ninyo, pag mayroong project, every 2 weeks or weekly, mayroong inspection. Kaya nagkakaroon ng inspection ang taga-DPWH sa lahat ng project na under nila ay para malaman kung anong status ng project. Kung ginagawa ba, anong development ng paggawa, ano ng ilang percentage na ang nagawa, may quality ba yung project. Yan po ang trabaho ng inspektor, inspection ng DPWH. Tapos gagawa sila ng report kung 30% ang nagawa, 50%, 70% o 100%. May bayad pa yun. So lumalabas ngayon, nagre-report sila na tapos na yung project, walang inspection. O kung may inspection, bulag bingi. Hindi nakarating doon sa site. Pinalabas na lang, okay na. Tapos inireport sa Public Works Secretary, inireport sa Pangulo, okay na. Ay na magpunta ang Pangulo. Wala naman palang project na matino. Di ba? Napakalaki po ng kalokohan. Yung flood control sa buong Pilipinas na discover na ng Pangulo at akala nila tapos na yung inspeksyon ng Pangulo ng flooding na nakita niyang baha, nasundan kahapon. Pinersonal niyang puntahan ang ilang bahagi ng Bulacan. Yung mismong residente ron at mga mamamayan doon at yung chairman ang nagsumbong na walang gumagawa at inabando na sila, pinabayaan sila, mga butas pa yung dike, kaya lusutan ng tubig baha, kaya lumulubog ang Bulacan. Pero tapos na raw sa project. Tapos nang nabayaran, tapos na yung report, pero ang totoo hindi pala. Grabe ho yan. Talaga naman. Mamaya paparinig ko sa inyo yung inspection mismo ni Pangulo at yung kanyang statement na talagang nakakahiya na itong Department of Public Works and Highway. Kaya nga po sa aking opinion, Secretary Bonoan ng DPWH at iba pang opisyal dapat sibakin na ng Pangulong Marcos. Wala silang delikadesa, wala silang kakapalan, wala silang kahihiyan. Ang DPWH, ang trabaho nila mag-monitor, magpatupad ng project, i-monitor ang project, kung nagagawa ng tama o hindi, yun lang ang trabaho nila. Hindi pa nila magawa. O maaaring kasapakat sila ng sindikato na pinapalabas tapos na ang project, pinapalabas maganda yung project, tapos hindi naman pala. Eh nakita ng Pangulo, dapat daw ganyang kakapal yung semento para matibay. Aba yung nakita niya, ganun kakapal lang eh. O di ang pau, di tinipid yung tatapos ng hawakan ng Pangulo yung buhangin, yung semento, puro buhangin. So halos walang semento, tapos ganun kakapal. Eh talagang babain yan. Ilang buwan lang masisira na. Kasi dapat ganun kakapal ang semento, ginawang ganun na lang. Tinipid, kinurakot, ninakaw. Pinagnakawan na naman tayo nitong mga kontraktor at mga kasapakat sa Department of Public Works and Highway. Kaya ididiin ko sa aking personal na opinion, Secretary Manny Bonoan, wala ka ng karapatang manatili dyan sa DPWH. Kung ayaw mo mag-resign, dapat sibaking ka na ni Pangulong Marcos at yung iba pang mga opisyalis dyan. Palpak na palpak ang Department of Public Works and Highway sa mga project. Flood control at DK project pa lang itong nakikita ng Pangulo. Nung alam pagbagsak ng tulay dun sa Isabela, kung meron kang delikadesa, dapat nagre-resign na kayo noon pa eh. Ayaw nyo umalis. Pero kailangan ba bang kayo isabihan ng Pangulo, grabe ng inyong kapalpakan? Sa akin pong palagay, it's just a tip of an iceberg. Naku, gagakatsangot pa lang po yan yung nadidiskubre ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad dyan sa Bulacan, parang nasa yung nakuhang kontrata o project
netong St. Gerard, St. Timothy, kasi pare-paras lang ano lang ng pangalan, pero isa lang yung may-ari, mga Diskaya. So itong St. Timothy, nakakuha lang nasa kalahating bilyon na proyekto dito po sa Bulacan, at ito po yan nasimulan noong si Digong ang presidente. At nakita nyo naman, ang Pangulong Bongbong Marcos, hinawakan, natibag niya ng gamit lamang ang kamay itong dike. Tapos yung dun sa may gitna ng ilog, nagkaroon na ng isla. Nagkaroon na ng isla dun sa ilog, nagkaroon na ng mga talahe, pananim doon sa gitna ng ilog. So talagang yung ilog po mababaw. So walang kwenta yung dike. Hindi na dredging. So ngayon po, kaya ako nasabing tip of an iceberg pa lang po yan. Kasi nga po yung nadiskubre ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan, hindi po ganun pa kalaki ang pondo na nagamit. Actually sa buong Bulacan, merong sinasabi, parang napanood ko, merong 14 billion, merong 4 billion, merong 1.7 ba, 1.5 billion yung ginagastos at yan po mga proyekto na kumbaga mga hindi pa natin alam kung ano ba ang mga nagawa niyan. Ngayon, di ba usapang baha. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, dun po sa zona niya, meron po kasing doon, mensahe. Hindi lang natin natutukan Ako ramdam ko may tatamaan po talaga dito sa issue ng flood control project na ito. Ngayon, para po mapakinggan nyo, para malaman nyo lang, maintindihan nyo lang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang video ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero may kasama siya. May kasama siya dito sa video na ito. Alam niyo po ba kung sino kasama niya dito? Mga taga Davao. Mga taga Davao na umaaray sa baha na kanilang naranasan kahapon. Yes po, kahapon lang. Trending po yan. Makikita niyo yan sa mga balita. Meron pong nangyaring malawakang baha kahapon sa Davao. Wala naman yatang bagyo, di ba? Wala naman bagyo, pero bakit ganun? Bahang-baha po ang Davao kahapon. At nako, may malalaman po kayo. So eto, pakinggan po ninyo ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona at ang mga video ng mga upload na video ng mga taga Davao na umaaray po sa baha na kanilang naranasan. At saan kayang distrito ito? Panoorin po ninyo. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.
para hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. So napakinggan nyo naman po kung ano ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa kanyang nakaraang SONA. Hindi lang po ito gaanong napagtuunan ng pansin, pero meron po ditong nakatagong mensahe. Lahat ng mga kabulastugan sa flood control project ay kailangan po itong ungkatin, imbestigahan at tignan kung ano po ang nangyari at inspeksyonin na. Lahat. Lahat. So, ito po ang mga nangyayari ngayon sa Davao. 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, hanapin nyo po. Makikita nyo yan sa mga Facebook post ng mga taga Davao. Laging baha sa bahada. Bahada o badyada. Hindi ko alam kung anong basta B-A-J-A-D-A. At nang i-check ko po, sa Google kung saan po yung bahada. Ito po ang sagot. Bahada in Davao City is situated in the 1st Congressional District. Specifically, Bahada is located in Barangay 13B, which is part of the Poblacion Administrative District of Davao City. Sino ang congressman dyan na nakatanggap ng 51 billion pesos nung panahon na presidente si Digong? Nako. Tingin ko alam nyo na ang sagot. Nakikita nyo naman po, grabe ang baha sa Davao. At ito pong mga video na ito ay hindi po ito luma. Post po mismo yan ng mga taga Davao. Makikita nyo dyan yung post ng Sunstar Davao, RGN. Makikita nyo dyan. Kasi sinerch ko Nakita ko na meron pong laganap na baha sa Bahada. Naku, lugar ni Pulong Duterte yan. Saan kaya ginastos yung 51 billion within 3 days? 3 years. Hindi pala 3 days, 3 years. Saan kaya ginastos? Naku, maimbestigahan kaya ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi kawawa naman po yung mga taga Davao. Kita nyo dyan sa mga video dyan. Uuwi sila galing trabaho.
uuwi ng galing eskwelahan, naku po, mga mababasa ang paa sa baha, malulubog sa baha ang mga binti, naku, mapapasma. At ang buti sana kung pasma lang ang makukuha, paano kung leptospirosis pa ang makuha ng ating mga kababayan dyan sa Davao? Diba? Kaya dapat sana maimbestigahan po ito kasama sa investigasyon sa flood control program na ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Nagpunta na siya ng Iloilo City. Pumunta na rin ng Bulacan. So, Iloilo City, Visayas Region. Bulacan, Luzon. Hindi pa siya nagpupunta si PBBM sa Mindanao. Naku, baka sa susunod sa Mindanao, sa Davao City na ito, mag-inspeksyon si PBBM. 51 billion ginastos dyan. Pero bumabaha pa din. Ganun din dun sa sa Maynila, sa Bulacan napakaraming perang ginastos pero baha pa din, bumabaha pa din. So ganun din kaya nangyari sa Davao City. Yung 51 billion naging topo project din ba? Nako, abangan. Kita nyo, mabait lang po si Pangulong Marcos. Hindi ho tahasang papakita ng galit, pero nakakadismaya na talaga. Isipin mo, only in the Philippines, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nakakadiscover ng kapalpakan ng project na kanyang ipinag-utos, ipinagawa, nag-release ng pondo sa mga kinaukulan, especially sa Department of Public Works and Highway. Tapos ganito, niloko pa nila ang Pangulo. Ang kanilang report, okay na yung project. Detalyado ang report na okay na yung project. Tapos nung puntahan ng Pangulo, meron ng isla, meron ng damo doon sa gitna. Ibig sabihin, walang naghuhukay ng matagal na. Butas-butas daw yung dike. Kaya lusutan yung tubig baha. May bakal pa, hindi na daw umaabot doon sa ilalim. Kaya yung tubig baha dumadaan. Tapos nga yung makapal na semento, manipis na lang ang ginawa. Ang hinanghawakan nga ng Pangulo doon sa video, nadudurog yung semento. Ibig sabihin, puro buhangin, walang semento. So grabing nakawan ito. Grabing panluloko sa taong bayan. Pera ng mamamayang Pilipino. Buwis at inutang ng gobyerno ang collateral ay Pilipino, pagkatapos ganyan ang ginagawa. Dapat bitayin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang sinasabi natin. Hanggat walang parusang bitay sa mga magnanakaw sa pamahalaan, paulit-ulit po mga kaibigan ang nakawan. Mula noon hanggang ngayon. Nung mga nakaraang gobyerno, walang inspeksyon. Baka sila naniniwala na lang sa mga report. Ayan. Di lahat tayo, matagal na tayo linuloko nitong mga taong ito. Ngayon ang Pangulo, hindi siya kontento sa report lang ng mga opisyal niya. Pinupuntahan niyang personal. Ayan. Ngayon, ang Pangulo nakakadiscover. Mas may katotohanan yung actual inspeksyon ng Pangulo dahil nakikita niya. Bagsak ang quality, walang project, ampaw ang project, dinaya ang project, ninakawan talaga ang mga Pilipino. So kaya ang sabi ng Pangulo dun sa isumbong sa Pangulo, magsumbong kayo. Kasi hindi naman maiikot ni Pangulong Marcos ang buong Pilipinas Dahil sa laki. Actually, dapat ang nag-iikot dyan, Public Works Secretary, bunuan. Tinamaan ka ng kulog. Secretary, ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang dapat umiikot at ikaw dapat ang nakakaalam ng aktual na proyekto, ongoing project sa buong bansa. Kasi kayo ang nag-implement niyan. Kaya nakita mo, hindi ka na nga sinasama ni Pangulo sa inspection sa Bulacan. Hindi ka sinama Ang kasama si Vince Dizon Kasi nga, nagduda ng Pangulo, may problema rito. Kaya nagpunta ang Pangulo doon, may nag-report na doon, isumbong sa Pangulo. Nakita niya na ang daming report na doon nga ipalpak ang project. Nung punta niya, nakita na niya. Tapos yung Public Works Secretary, sabi niya, hindi ako magre-resign hanggat hindi pa ako pinagre-resign ng Pangulo. Para bang hanggat may tiwala? Wala nang tiwala sa iyo, bunuan. Kailangan pa bang sabihin sa iyo ng Pangulo na may tiwala sa iyo? Wala nang tiwala. Kasi siya na ngayon mismo nagpupunta sa site. Siya yung nakakakita ng kapalpakan mo. O doon sa mga kamag-anak, kaibigan ni Secretary Bunuan. Baka sabihin, bakit naman si Bunuan na may kasalanan? Natural. Sa kanya dumadaan ang lahat ng yan. Bago magkaroon ng project, may pag-aaral ang Public Works Secretary. Yan ang magre-rekomenda sa DBM at sa Presidente para lagyan ng pondo. Pag linagyan ng Pangulo ng pondo, i-implement ni Secretary at ng kanyang mga tauhan yung project. Kung sinong kontraktor na nanalo sa bidding, yun ang mag-i-implement. Tapos habang ginagawa yung project, trabaho ng Public Works,
i-monitor weekly, twice a month. Merong inspection para alamin kung anong status ng project. Tapos i-report yung totoo. Eh ba yung in-report po ay maayos na eh. Maganda na, hindi naman pala. Ay di ba lokohan yan? Niloloko ng public works official ang taong bayan at si Pangulong Marcos. Ang taong bayan na may-ari ng pera, hindi lang taga Bulacan, at ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na gustong ayusin ang ating bansa, pero hindi naman ginagamit ng tama ang pera. Malinaw na ninakaw yan. Malinaw na ibinulsa yan. Eh nakalagay doon sa kontrata, ay dapat continuous ang paglilinis ng ilog. Eh bakit nagkaroon na ng isla doon sa gitna ng ilog? Noong dike na yan, meron ng isla at meron ng damo. Ibig sabihin, nagkaroon na tumigas na yung lupa doon sa gitna ng ilog, nagkaroon na ng damo. Ibig sabihin, wala naghuhukay ng matagal na. Pero dapat continuous ang paglilinis, paghuhukay ng mga dike, ng mga ilog na daan ng tubig para walang baha sa syudad, sa bayan at residential at commercial. Eh kaya ang tubig nagpunta sa residential at kabahayan, kasi nga, abay yung daanan ng tubig, meron ng isla eh. Puro damo na, hindi naman pala nalinis, hindi naayos yung kanal. Wow! Sadong technical po yan, pero ganun ho na-discover ng Pangulo. Isipin mo. Eh paano lang kung ang Pangulo hindi lumalabas ng Malacanang at naniniwala na lang sa mga report ng kanyang mga tauhan? Di tayo lahat nabola, lahat tayo napaniwala. Eh ang Pangulo, pagkatapos tanggapin ng report, pinupuntahan pa niya. Nadidiscover ang kapalpakan. So mga politiko, kontraktor, DPWS, dapat kayo talagang ipakulong. Kasi kayo dito at yung mga, lalo na yung kontraktor na binabanggit. Wow. High blood ka umagang-umaga. Kita nyo nakakainit po ng ulo yan, Sir Mike Abe, dahil nga po syempre, usaping baha, bilyon-bilyon na nagagastos, pero bumabaha pa din. Binabaha pa din tayo. Alam niyo po, nakakasakit po talaga ng damdamin yan. Dahil nga po, biruin nyo, kaba ng bayan ang inuubos dyan. Ang yumayaman yung mga kontratista. Ang yumayaman yung mga politiko na merong kickback, merong for the boys, merong komisyon. Diba? Sila po ay mga kapag bumabagyo, bumabaha, ang sasarap ng buhay. Nasa abroad, namimili ng mga designer's bag, mga luxury items, luxury bag, luxury watch. Kapag may session sa Kongreso o sa Senado, makita nyo, ang gaganda ng mga suot, ang mamahalin talaga lahat. Diba? Noon ng panahon ni Digong kapag may SONA, naku, parang mga nagpa-passion show yung mga yung mga politiko nung panahon ni Digong, parang may passion show. Ngayong panahon ni PBBM, wala nang ganyan. Hindi na uso yung ganyan, mga parang may mga red carpet pa, wala na. Ngayon po, dahil nga po, 'di ba, nakakainit ng ulo yung nangyari sa Bulacan. Nako, Sir Mike Abe, mas lalong iinit ang ulo mo dito. Bakit? Ang Davao City nga po, di ba, binaha. Ang tanong, sino ang kontraktor sa Davao City? Sino po yung merong kapatid na senador na kontraktor daw po sa Davao City? So, eto na nga yun. Di ba? Yung mga kontraktor, sila yung nakikinabang sa mga proyekto kasi nga po, meron silang kapit. Actually, itong issue ng kontraktor patungkol sa pamilya ni Senator Bongo, di na to bago. Panahon pa lang ni Trillanes inaano na to nilabas na to ni Trillanes. Diba? Parang simula pa yata sa tatay ni Bongo at mga kapatid, meron pong kinalaman sa pagkakaroon ng negosyong construction firm. So ngayon, yung mga proyekto sa Davao, syempre, ano ba gagawin ni Digong? Syempre, merong construction firm si Bongo, si pamilya na lang ni Bongo ang kukunin. Kaya nga po, meron akong nabasang post na napakayaman daw po talaga ng pamilya ni Bongo dahil nga po, halos lahat ng mga kontrata sa
Davao City, pamilya daw po ni Bongo ang gumagawa. So, eto po, yung kumbaga, be careful of what you wish for, no? Eto yun ito yun, yung katibayan na mag-ingat ka sa mga hihilingin mo. Kasi maaaring yung hinihiling mo, kapag binigay sa'yo, baka hindi mo makaya. So, katulad niyan, ang mga DDS, di ba, bintang ng bintang kay PBBM, kada may baha, laging sinasabi, kasalanan ni PBBM to. So ngayon, para makita ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa flood control program, siya mismo ang nag-i-inspection. Siya mismo ang pumunta sa mga site na mayroong flood control program. So sa Visayas at sa Luzon, pumunta na siya. Ngayon, sa Mindanao, hindi pa. Merong nangyayaring baha sa kung saan distrito ito ni Pulong Duterte na ginastusan po ng 51 billion pesos in 3 years. First district ng Davao City. So, eto po kaya ay malinis ang mga proyekto na to. Eto kayang flood control program sa Davao City, hindi Topu Construction na kapag bumaha nasisira ang mga dike. Parang meron ako nabalitaan, nasira yung mga dike, nasira yung mga parang irrigation. Hindi ko alam, parang kanal. Meron ganyan nakita ko yun sa balita ng mga nakarang panahon. So, eto na yon. Be careful what you wish for. Be careful din sa pagbibintang. Dahil baka ang binibintangan ninyo, yung palang parang you are barking at the wrong tree. Dahil ito palang si Digong ang siyang may kasalanan ng napaka-palpak na flood control project dito sa ating bansa. 13,000 ba yung sinasabing flood control program? Hindi pala flood control program. Parang sa build. Basta yung natapos na mga flood control project. Nasa 13,000 pero nawawala, hinahanap, hindi makita. Sino kaya nakinabang? Sino kaya ang kumita? Sino? Sino ang palpak? Malalaman po natin yan soon. So sana makita rin po ang kapalpakan sa Davao. Nagrereklamo ng mga taga Davao doon sa mga post tinanggal ko lang audio nun. Nagrereklamo na po sila. Search nyo. Baha sa Davao City today. Makikita nyo dyan, ang daming post dyan, ang daming video, ang daming picture. Mga post sa FB na nakalagay po yung baha na naranasan nila ngayon sa Davao City. So, lamang po. Nako, salamat po talaga sa inyong pakikinig. Kung hanggang ngayon po, nandiyan pa rin kayo. Thank you po. At pakilike naman po ng ating video. Pakishare nyo na rin po para marami po makapanood at maiparating po natin ang information nahatid ni Sir Mike Abe at dito po sa aking vlog. Maraming salamat po Sir Mike Abe sa iyong video na aking reaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Suportahan po natin. Walang fake news kay Sir Mike Abe. Ingat po kayong lahat. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.